maraming salamat sa lahat, lalo na sa ating mga solid na taga-suporta at sa mga patuloy na nagbibigay ng tiwala sa The 13th Scream. Sa 23 hanggang sa 13, makinig ka. Huminga ka. Wala nang ligtas mula sa dilim. Suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitaptap ng Dilim sa YouTube. Bagong boses ng kilabot, bagong ilaw sa dilim. May sumunod sa akin paglabas ko ng convenience store. Gabi noon, madaling araw na halos mga alas 12:05 ng Hulyo 18. Karaniwan tulog na ang buong barangay sa oras na yun. Ilang aso lang ang maririnig mong tumatahol sa malayo. Minsan may dumadaan pang motorsiklo pero bihira. Lalo na sa kanto kung saan ako nakatira, tahimik at madilim na para kang nasa probinsya kahit nasa syudad ka lang. Galing ako sa trabaho, pagod na pagod. Halos maglalakad na lang ang katawan ko pa uwi. Pero naalala kong wala na akong kape sa bahay at alam kong kung uuwi ako ng walang iniinom, mahihirapan akong matulog. Kaya dumiretso ako sa maliit na convenience store sa kanto. Habang papalapit ako, napansin ko agad na medyo kakaiba ang itsura ng tindahan. Luma na ang ilaw sa labas, nagfa-flicker na parang malapit ng mamatay. Yung ilaw na ganon, parang may kasama ng masamang balita. Ramdam mo yung kaba kahit wala pang nangyayari. Napansin ko ring walang ibang tao sa paligid. Walang naglalakad, walang sasakyang dumadaan. Tahimik ang lahat at kahit yung hangin parang tumigil. Pagpasok ko sa convenience store, tumunog yung maliit na bell sa pinto. Tunog na sana ay normal pero dahil sa sobrang katahimikan sa labas, naging mas malakas sa tenga ko. Pumasok ang malamig na hangin mula sa loob. Dapat komportable pero iba ang pakiramdam. Parang hindi siya preskong lamig. Parang lamig na galing sa ilalim ng lupa. Pinati ko ang cashier. "Good evening," sabi ko. Tahimik lang siya. Hindi siya ngumiti. Tumango lang siya ng bahagya at ibinalik ang tingin sa harap niya. Nakatingin siya sa salamin sa gilid ng tindahan, yung nakasabit para makita niya kung may papasok pa. Pero kakaiba, hindi siya basta nakatingin, para siyang nagmamasid. Parang may tinitignan siya na hindi ko makita. Kinuha ko yung kape at tinapay sa shelf. Habang naglalakad ako papunta sa counter, ramdam ko yung bigat ng paligid. Alam mo yung pakiramdam na may mga matang nakatingin sa'yo? Yung parang may sumusunod na presensya pero wala ka namang kasama? Ganon. Pati mga ref sa gilid na puno ng inumin parang humihinga ng malamig. At sa bawat hakbang ko, naririnig ko yung sariling tunog ng sapatos ko sa sahig. Mas malakas kaysa dati. Parang sinasadyang iparamdam sa akin na mag-isa lang talaga ako doon. Paglapit ko sa counter, napansin ko mas malinaw na yung itsura ng cashier. Babae siya, mga nasa maagang 22 siguro. Mahaba ang buhok pero parang hindi siya maayos. Maputla siya at yung mata niya, alam mo yung pagod na pagod? Pero hindi lang pagod. Parang natatakot siya. Nagbayad ako at sinubukang magbiro. Tahimik ngayon, ano? Siguro wala nang bumibili ng ganitong oras. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin tapos ibinalik ang tingin niya sa salamin sa gilid. Kita ko sa refleksyon niya na parang may iniintay siya. Bago siya magsalita, umiling siya ng bahagya. "Sir," mahina niyang sabi. "Huwag kang lalabas." Napatigil ako. "Ha? Bakit?" Hindi niya ako tiningnan ng diretsyo. Nakatingin pa rin siya sa salamin.
May nakatayo sa labas. Nanindig ang balahibo ko. Anong nakatayo? Tanong ko. Bago siya sumagot, biglang tumunog yung lumang wind chime sa labas ng convenience store. Pero walang hangin. Walang dumaan. Tahimik ang paligid. Yung tunog ng chime, mahaba at malamig. Paulit-ulit. Parang may nagagalaw pero hindi mo alam kung sino o ano. Sumilip ako sa bintana pero wala naman akong nakita. Kalsada lang. Madilim na kalsada. Walang tao. Walang kahit ano. Sinubukan kong ngumiti para alisin yung kaba. Siguro hangin lang yan, sabi ko. Ngumiti rin siya pero pilit. Kung ako sa'yo, maghintay ka muna ng ilang minuto bago ka lumabas, sabi niya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Pagod na ako. Gusto ko na lang umuwi. Sige, salamat, sabi ko sabay labas ng pinto. Paglabas ko, dun ko siya nakita. Sa kabilang kalsada may isang babae. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Nakasuot siya ng puting damit pero basang-basa. Basang tela rin ang nakatakip sa mukha niya. Mahaba ang buhok pero dikit-dikit na parang madumi at hindi inalagaan. Hindi ko makita ang mata niya pero alam kong nakatingin siya sa akin. Tumigil ako. Hindi ko alam kung lalapit ako o dadaan lang ng mabilis. Pero bago pa ako makagalaw, bahagyang gumalaw ang ulo niya. Tumagilid siya, parang nag-crack yung leeg niya ng marahan. At doon, kahit hindi ko makita ang mukha niya, ramdam kong ngumiti siya. Mabilis kong ibinaling ang tingin ko sa kalsada. Naglakad ako ng mabilis. Ayokong tumakbo para hindi obvious na natatakot ako. Pero sa bawat hakbang ko, naririnig ko yung sarili kong tibok ng puso. Malakas, sunod-sunod. At sa gilid ng tenga ko, may mahinang tunog. Yabag, kasabay ng akin. May sumunod sa akin paglabas ko ng convenience store. Naglakad ako ng mas mabilis, halos mag-jogging na, pero sinisigurado kong hindi ako tatakbo ng todo. Ayokong ipakitang natatakot ako kahit sa sarili ko. Pero sa bawat yabag ko, may kasunod. Mabagal, mabigat, para bang nilalakad ng paa na basa at malamig. Sumulyap ako ng bahagya. Wala akong nakitang tao, walang anino. Pero ramdam kong may nakasunod. Hindi ko alam kung gaano siya kalayo, pero naririnig ko yung mahinang sa likod ko. Sa gilid ng kalsada, napansin kong kakaiba ang itsura ng paligid. Ang mga bahay na dati ay maliwanag at may ilaw, ngayon madilim. Ang mga tindahang dapat ay sarado na, parang abandoned ng matagal. May mga papel na nakakalat, mga lumang dyaryo na hindi ko alam kung saan nanggaling. Parang hindi na ito yung parehong kanto na dinaanan ko papunta sa convenience store. Habang naglalakad ako, napansin kong bumagal ang oras. Ang daang madalas kong tinatahak ng 5 minuto lang, parang naging walang katapusan. Sa dulo ng kalsada, dapat makikita ko na ang waiting shed. Pero ngayon, wala. Kalsada lang. Walang dulo. Nagsimulang sumingaw ang malamig na hangin. Yung tipong lamig na dumidikit sa balat, parang may humahaplos sa leeg mo. Narinig ko ulit yung tunog ng chime, pero wala nang tindahan dito. Wala dapat wind chime. Ang tunog parang nagmumula sa likod ko. Napalunok ako, hindi ko na napigilang tumakbo. Tumakbo ako ng todo, hinigpitan ng hawak ko sa paper bag ng kape at tinapay na dala ko. Ramdam ko yung bigat ng hangin sa likod ko, para bang may humahabol pero hindi ko makita. Ramdam ko yung presensya niya na lumalapit ng lumalapit hanggang sa nakita ko ang bahay namin. Nasa dulo na ng kalsada. Bumukas agad ang gate dahil hindi ko na kayang hanapin ang susi. Pumasok ako at sinara ko ng mabilis. Sinigurado kong nakalock lahat. Akala ko ligtas na ako. Pero pagpasok ko sa loob, iba ang pakiramdam. Mas malamig, mas tahimik.
Parang may kasabay akong pumasok. Hinubad ko ang sapatos ko at umakyat papunta sa kwarto. Pero bago ko mabuksan ang pinto, may narinig akong tunog sa labas ng bahay. Mabagal na yabag. 1, 2, 3. Papalapit sa mismong pinto ng bahay. Imposible. Pulong ko. Sinara ko na ang gate. Nilock ko na ang pinto. Pero naririnig ko. Nasa mismong labas siya. Dahan-dahan kong isinara ang ilaw sa kwarto ko at nagtalukbong sa kumot. Pilit kong pinakiramdaman kung aalis siya. Tumahimik ang lahat. Ilang segundo lang hanggang sa narinig ko ulit. Pero ngayon hindi na sa labas. Nasa hagdan na siya. Mabagal siyang umaakyat. Isa-isa. Bawat hakbang niya parang dumidikit sa sahig yung basang paa niya. Humigpit ang hawak ko sa kumot. Pinipigilan kong huminga ng malalim. Pinapakinggan ko siya habang papalapit sa pinto ng kwarto ko. Ramdam kong huminto siya sa harap nito. Walang ibang tunog kundi ang tibok ng puso ko. At doon ko siya narinig. Isang mahinang boses, basag, malamig, parang galing sa ilalim ng tubig. Hindi ka dapat lumabas. Naramdaman kong gumalaw ang doorknob ng kwarto. Dahan-dahan, parang sinusubukan niyang buksan ito nang hindi gumawa ng ingay, ngunit nakalock. Tahimik ulit. Ilang minuto akong hindi gumalaw, hindi huminga, hanggang sa narinig kong bumalik ang mga yabag. Bumaba siya ng hagdan, lumabas ng bahay at tumahimik. Akala ko tapos na. Pero kinabukasan, paggising ko, may nakita akong basang marka ng paa sa sahig ng kwarto ko. Papasok hanggang sa mismong gilid ng kama kung saan ako natulog. At sa ibabaw ng mesa, nakapatong ang tinapay at kape na binili ko sa convenience store. Pero basang-basa ito at amoy lupa. Hanggang ngayon, tuwing gabi, naririnig ko pa rin yung kahit wala akong wind chime sa bahay. At minsan, nararamdaman kong may nakatayo sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Tahimik lang siyang nagmamasid. Itinatanong ko sa sarili ko kung kailan siya aalis. Pero may parte sa akin na alam na ang sagot. Hindi na siya aalis. Yung boses sa abandoned classroom. Siguro lahat tayo may alam na kwento ng lumang classroom na pinamamahayan daw ng multo. Pero hindi ko akalaing mararanasan ko mismo. 13 taon, high school ako noon sa isang lumang paaralan sa probinsya. Ang campus namin ay may 2 gusali, yung bago at maaliwalas at yung isa naman ay sobrang luma, gawa pa noong dekada 60. Ang lumang gusali na yon halos abandoned na. May mga sirang bintana, kalawangin ang pinto at halos wala nang pumapasok dahil daw may masamang nangyari roon. Sabi ng matatanda, may estudyanteng babae noon ang nahulog mula sa 3 palapag. Hindi raw alam kung aksidente o may nagtulak. Simula noon, sinarado ang buong wing ng gusali. Pero kahit sinarado, minsan daw may ilaw na bumubukas mag-isa sa loob kahit wala namang kuryente. At kapag dumaan ka sa likod, maririnig mo raw ang mahinang iyak ng babae. Natural, curious ako. Mahilig akong mag-explore lalo na kapag may mga kwentong kababalaghan. So isang hapon, nagpaiwan ako sa school pagkatapos ng klase. Gabi na noon at halos wala ng tao. Tahimik na ang buong campus. Habang papalapit ako sa lumang gusali, ramdam ko agad ang kakaibang lamig na nagmumula roon. Hindi ito lamig ng hangin, lamig na parang may kasamang bigat, yung tipong nakadikit sa balat mo. Pinagmasdan ko ang paligid. Yung hallway papunta sa gusali ay puno ng mga lumang upuan at sirang locker. Ang sahig, makapal ang alikabok, at bawat hakbang ko nag-iiwan ng bakas. Tumingin ako sa bintana ng lumang gusali. Madilim, pero may isang classroom sa 2 palapag na may nakabukas na ilaw. Yun lang ang maliwanag.
Yun ang tinatawag nilang Room 2B, ang kwarto kung saan daw nahulog ang babae. Huminga ako ng malalim at naglakad papasok. Tumunog ang lumang pinto na para bang umuungol. Sa loob, mas matindi ang amoy ng lumang kahoy at amag. Napansin ko ring parang may manipis na hamog sa sahig. Hindi ko alam kung dahil lang sa moisture, pero parang kakaiba ang itsura. Nakakapanindig balahibo. Pumunta ako sa hagdanan papunta sa ikalawang palapag. Habang paakyat ako, naririnig ko ang sariling hakbang ko sa kahoy na sahig. Paulit-ulit, pero bigla akong natigilan nang mapansin ko. May kasabay akong tunog, isa pang yabag, mabagal. Sunod sa akin, huminto ako. Tumahimik din yung yabag, bumilis ang tibok ng puso ko. Baka may kasama lang akong naiwan, bulong ko sa sarili ko. Pero nang tumingin ako sa baba ng hagdan, wala namang tao. Ako lang talaga. Pagdating ko sa ikalawang palapag, nakita ko agad ang Room 2B. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, may mahinang ilaw na kumikislap, parang nanggagaling sa kandila. Huminga ulit ako ng malalim at dahan-dahang itinulak ang pinto. Madilim ang classroom, maliban sa gitna kung saan may nakapatong na lumang mesa. Sa ibabaw ng mesa, may isang kandila na halos mauubos na. At sa paligid, puro sirang upuan at mga basag na salamin. Habang iniikot ko ang paningin ko, narinig ko ang pinakaayaw kong marinig, isang mahinang boses. "Tulungan mo ako." Nanindig ang balahibo ko. Napalingon ako agad. Wala naman akong nakita. "Sino yan?" tanong ko kahit nanginginig na ang boses ko. Wala pa ring sumagot, pero ramdam kong hindi ako mag-isa. Lumapit ako sa gitna ng classroom. Pinagmasdan ko yung kandila. Halos mamatay na ang apoy, pero bago ito tuluyang mawala, narinig ko ulit yung boses. "Tulungan mo ako." Mula sa sulok ng classroom, may naramdaman akong presensya. Hindi ko alam kung tao o anino, pero alam kong may nakatingin sa akin. Mabigat, malamig. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ng sulok at doon ko siya nakita, isang babae, nakaupo sa sahig. Maputla, mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha. Nakasuot siya ng lumang uniform na puno ng alikabok at mantsa. Hindi siya gumagalaw, pero kahit natatakpan ang mukha niya, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Napaatras ako. Pero bago pa ako makatalikod, biglang tumayo yung babae. Mabagal pero diretso. Ang leeg niya parang natagtag, kumikiling sa kakaibang anggulo. At sabay siyang nagsalita ulit, mas malakas na ngayon. "Tulungan mo ako." Doon ako tumakbo palabas. Hindi na ako lumingon. Bumaba ako ng hagdan ng halos madapa. Hinabol ako ng lamig na parang humihigop ng hangin. Paglabas ko sa gusali, bumalik ang katahimikan ng buong campus. Pero mula noon, tuwing mag-isa ako sa classroom namin, naririnig ko pa rin yung parehong boses sa likod ko. At minsan, nakikita ko sa salamin ng banyo yung mukha niya. Nakangiti. Akala ko tapos na ang lahat pagkatapos kong makalabas ng lumang gusali. Tumakbo ako hanggang sa mismong gate ng campus at hindi na lumingon pa. Hingal na hingal ako at pawis na pawis kahit malamig ang hangin ng gabi. Nang makalabas ako ng school, parang gumaan ang pakiramdam ko pero hindi rin nagtagal. Sa bawat hakbang pauwi, ramdam ko pa rin ang mabigat na presensya sa likod ko. Parang may mata na nakatitig sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba dahil sa takot o talagang may sumusunod. Pagdating sa bahay, sinubukan kong huwag isipin ang lahat ng nangyari. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka epekto lang ito ng pagod at ng mga naririnig kong tsismis. Pero habang naliligo ako, naramdaman ko ang malamig na hangin sa loob ng banyo.
Nakalak naman ang pinto at sarado ang bintana. Pero bakit parang may dumaan sa likod ko? Humarap ako sa salamin. Wala naman. Pero nang sumulyap ako sa gilid ng mata ko, parang may aninong dumaan. Relax lang, sabi ko sa sarili ko. Pagod ka lang. Pero nang humiga na ako para matulog, doon nagsimula ang mga bangungot. Sa panaginip ko, nasa loob ulit ako ng room 2B. Madilim at may kandila sa gitna ng sahig. Naroon siya, yung babae. Nakaupo, umiiyak at paulit-ulit na sinasabi, "Tulungan mo ako." Habang papalapit ako, bigla siyang bumangon at naglakad ng mabilis papunta sa akin. Bago pa siya umabot, nagising ako ng pawis na pawis at hinihingal. Kinabukasan sa school, nagkunwari akong okay lang. Pero habang nakaupo ako sa classroom namin, bigla kong naramdaman ang presensyang iyon. Yung bigat ng hangin, yung lamig na parang may dumadampi sa batok mo. At doon ko narinig ulit, isang mahinang boses sa mismong likod ko. "Tulungan mo ako." Napalingon ako pero wala naman. Nakita ko lang ang mga kaklase kong nag-aaral, pero ramdam kong may nakatayo sa likod ko, parang may nakasilip mula sa ilalim ng mesa. Mula noon, bawat galaw ko ay may kasunod na kaba. Sa banyo, habang naghuhugas ako ng kamay, nakita ko yung mukha niya sa gilid ng salamin. Nakangiti, pero yung ngiti niya ay basag, parang pilit. Ang mata niya, walang buhay pero nakatitig ng diretso sa akin. Kinagabihan, dumaan ako sa faculty para kunin ang naiwan kong project. Wala nang tao sa buong building. Tahimik ang hallway, ang mga ilaw ay mahina at tila nagfa-flicker. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang sariling yabag ko. Pero tulad ng nangyari kahapon, may kasabay na naman akong yabag. Mabagal. Sunod sa akin. Huminto ako. Tumigil din siya. Huminga ako ng malalim at mabilis na tumakbo palabas. Hindi ko na kinaya kaya kinausap ko ang janitor kinabukasan. Siya ang pinakamatagal na sa school, kaya sigurado akong may alam siya. Tinanong ko siya tungkol sa lumang gusali. Nag-iba ang itsura niya. Nagdahan-dahan siyang umupo at sinabi, "Bata, hindi ka dapat pumasok doon. Yung batang nahulog noon, hindi mahanap ang katawan. Hanggang ngayon, andun pa rin siya naghihintay ng tulong na hindi darating." Mas lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya o scare tactic lang. Pero gabi-gabi, kahit nasa bahay na ako, naririnig ko na ang boses niya. Minsan habang nakahiga ako, may malamig na hangin na dumadaan sa kwarto ko. At sa pandinig ko, malinaw na malinaw. "Tulungan mo ako." Lumipas ang ilang araw pero hindi siya nawala. Sa bawat pagmulat ko ng mata, may anino sa gilid ng silid ko. Sa bawat pagdilat ko sa umaga, may basang marka ng paa sa sahig. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakakita o totoo talagang nangyayari. Isang araw, nagdesisyon akong bumalik sa lumang gusali. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin na bumalik. Pakiramdam ko, hindi matatapos ang lahat kung hindi ko siya haharapin. Pagpasok ko, ganun pa rin ang itsura. Madilim, amoy alikabok, at yung ilaw sa room 2B ay nakabukas. Pag-akyat ko, mas mabigat ang pakiramdam. Sa hallway, ramdam ko ang presensya niya kahit hindi ko pa nakikita. Pagpasok ko ng room 2B, wala na yung kandila. Pero sa gitna ng sahig may nakasulat na mensahe gamit ang alikabok at lumang dugo. "Huwag mo akong iwan." Napaatras ako. Doon ko siya nakita muli. Nakaupo siya sa gilid ng kwarto. Mas malinaw na ngayon ang mukha niya. Basag ang pisngi, puno ng dugo ang gilid ng ulo at isa sa mga mata niya ay halos mahulog na. Pero nakangiti pa rin siya. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa paligid. Ang mga upuan sa gilid parang gumagalaw ng bahagya kahit walang hangin. Tumayo siya ng dahan-dahan, sabay abot ng kamay sa akin. "Tulungan mo ako."
mas malinaw, mas malakas. At sa bawat hakbang niya papalapit sa akin, naririnig ko ang langit-ngit ng sahig. Ang bawat hakbang niya parang bumabakat sa sahig ang basang paa niya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko kayang gumalaw. Nakapako ako sa kinatatayuan ko hanggang sa lumapit siya ng lumapit. Hanggang sa halos magdikit na ang mukha namin. Ramdam ko ang lamig ng hininga niya. Mabigat ang hangin at sa bawat segundo, parang hinihigop ang init ng katawan ko. Tulungan mo ako! Nagdilim ang paningin ko. Bumagsak ang katawan ko at nawalan ng malay. Pagdilat ko, nasa klinik ako ng school. Sabi ng nurse, nakita raw akong nakahandusay sa harap ng lumang gusali na walan ng malay. Pero may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Bakit basang-basa ang uniform ko at amoy lupa? At bakit sa palad ko may nakasulat na 2 salita gamit ang pulang tinta? Bumalik ka. Hanggang ngayon, hindi ako makatulog ng mahimbing. Tuwing pipikit ako, nakikita ko pa rin siya. At kahit saan ako pumunta sa school, lagi kong naririnig ang parehong boses na bumubulong sa tenga ko. Tulungan mo ako. At minsan, kahit nasa bahay ako, may malamig na kamay na humahawak sa balikat ko. Minsan, sa salamin ng kwarto ko, nakikita ko siya sa likod ko. Mas malapit na, mas malinaw na. Alam kong hindi pa siya tapos sa akin. At may kutob ako na balang araw, hindi na lang siya hihingi ng tulong. Sasama na niya ako. Tricycle sa kalagitnaan ng gabi. Sa probinsya namin, bihira ang tricycle na pumapasada ng 10 oras ng gabi. Pero isang beses, may sumakay akong hindi ko makakalimutan. Galing ako sa lamay ng kapitbahay namin. Nasa kabilang baryo pa ang burol kaya medyo malayo ang bahay namin. Alam kong mahirap nang sumakay ng ganitong oras pero wala akong choice. Mga 12:30 na ng gabi at habang nakatayo ako sa kanto, ramdam ko ang bigat ng gabi. Tahimik ang paligid, ang mga puno sa gilid ng kalsada ay parang mga nakatayong anino na nagmamasid. Ang mga ilaw sa poste mahina at tila nagfa-flicker kaya't hindi sapat para magbigay ng liwanag. Sa kalayuan, naririnig lang ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang paghihip ng malamig na hangin. Wala nang tao sa paligid, pati aso ay hindi na tumatahol. Ang mga bahay sa paligid, sarado na at madilim. Habang hinihintay ko ang kahit anong masasakyan, unti-unti kong naramdaman ang lamig na gumagapang sa balat ko. Yung tipong kahit anong hingal mo, parang hindi pumapasok ng buo ang hangin. Pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Lumipas ang mahigit 30 minuto nang wala pa ring dumadaan. Nagsisimula na akong kabahan. Maya-maya, narinig ko ang mahinang ugong ng makina. Sa unay parang nanggagaling lang sa malayo. Habang papalapit, bumigat ang pakiramdam ko. Nang lumabas mula sa dilim ang tricycle, dahan-dahan itong huminto sa harap ko. Itim ang kulay at ang pintura ay bakbak na. Parang matagal nang ginagamit pero hindi inaalagaan. Halos hindi makita ang mukha ng driver dahil sa dilim. Pero may sapin siyang sombrero na tila matagal nang hindi nalilinis. Ang mga kamay niya, butot balat at parang tuyong kahoy. Bumukas ang pinto at sumilip siya ng bahagya. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya para bang iniimbitahan akong sumakay. Dahil pagod na at gusto nang makauwi, hindi na ako nagdalawang isip. Sumakay ako at agad kong naramdaman ang kakaibang lamig sa loob ng tricycle. Tahimik. Ang upuan malamig at basa. Akala ko dahil sa hamog, pero iba ang pakiramdam. Parang may nahiga doon bago ako. Ang amoy sa loob parang pinaghalong lumang tela at basang lupa.
Habang tumatakbo yung tricycle, napansin kong kakaiba ang kalsadang dinadaanan namin. Sa halip na pamilyar na mga bahay at tindahan, puro madidilim na puno at mga abandonadong istruktura ang nakikita ko. Parang hindi na ito yung daan pabalik sa amin. Tumingin ako sa relo ko, 12:05 na ng madaling araw. Dapat may mga street light pa sa daan, pero ngayon wala, madilim lahat. "Manong, dito lang po ako," sabi ko nang makita ko ang isang kanto na pamilyar. Pero hindi siya sumagot, hindi rin siya tumigil. Umulit ako mas malakas, "Manong, sa kanan po." "Dun lang sa tapat." Pero wala pa rin. Ang mga mata niya nakatingin lang sa kalsada. Hindi ko alam kung naririnig ba niya ako o nagbibingi-bingihan lang. Dun ko napansin, wala siyang paa. Ang pantalon niya, walang laman mula tuhod pababa. At kahit na humahataw ang tricycle, hindi gumagalaw ang kamay niya sa manibela. Kinabahan ako. Pinilit kong mag-isip ng dahilan para bumaba, pero parang nawala ang boses ko. "Manong, tumigil na po tayo," nanginginig kong sabi. Pero imbes na huminto, dahan-dahan siyang tumawa. Mabagal, malamig. Yung tawang parang walang emosyon, pero ramdam mong hindi galing sa taong buhay. Dahan-dahan akong lumingon sa likod ng tricycle. Doon ko siya nakita. May nakaupo roon, isang babae. Maputla. Mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha. Nakasuot siya ng puting bestida pero basang-basa at may mga mantsa na parang dugo at putik. Ang mga kamay niya namamaga at parang natuklap ang balat. At sa gilid ng kanyang bibig, tumutulo ang madilim na likido na amoy kalawang. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal ng paulit-ulit. Naririnig ko pa rin ang halakhak ng driver at ang mahinang pag-ubo ng babaeng nakaupo sa likod. Bawat ubo niya ay parang may laman, parang may tubig na lumalabas sa baga. Habang nakapikit ako, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Parang may humihinga sa mismong likod ng tenga ko. Hindi ko na kaya. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at pagmulat ko, huminto ang tricycle sa gitna ng kalsadang hindi ko kilala. Madilim, walang bahay, walang kahit anong sinyalis ng tao. Ang lupa, basa at malambot, parang bagong hukay na lupa sa sementeryo. Tumingin ako sa driver para magtanong, pero wala na siya sa upuan. Nasa loob ng tricycle, nakaupo sa tabi ko at nakatingin ng diretsyo. Ang mukha niya ay animoy kalansay na natatakpan ng manipis na balat. Ang mata niya ay kulay itim, walang puti at parang butas na lang. Bumukas ang bibig niya at sinabi, "Wala ka nang babalikan." Doon ako tumalon palabas at tumakbo ng hindi lumilingon. Hindi ko alam kung gaano ako katagal tumakbo, basta ang alam ko, hindi na bumalik ang tricycle sa paningin ko. Pero habang tumatakbo ako, naririnig ko ang ugong ng makina sa likod ko. Mas lumalakas, mas lumalapit, hanggang sa mawalan ako ng malay. Pagdilat ko, nasa gilid ako ng isang kalsadang hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Basang-basa ang damit ko at ang paligid ay puro makapal na hamog. Ang mga puno sa paligid ay parang baluktot. Halatang matagal nang patay pero nakatayo pa rin. Walang kahit anong ilaw, kahit buwan ay parang tinakpan ng makapal na ulap. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang ugong ng makina sa malayo. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Tumingin ako sa paligid pero wala akong maaninag na pamilyar. Para akong nasa ibang lugar, ibang mundo. Ang kalsadang dinadaanan ko palayo sa tricycle ay parang walang katapusan. Walang pangalan ang baryo, walang palatandaan kung saan papunta. Nang humakbang ako palayo, naramdaman kong malagkit ang lupa. Parang malapit ka sa bagong hukay na libingan. At habang naglalakad ako, may nakita kong mga marka ng gulong sa lupa.
mga gulong ng tricycle. Sinundan ko ito, umaasa akong may madadaanan akong bahay o kahit anong tao na makakapagtanong ako ng direksyon. Pero habang sinusundan ko ang bakas ng gulong, mas lalo itong nagiging kakaiba. Ang mga gulong ay nagiiwan ng marka pero bigla na lang nagtatapos sa gitna ng kalsada, parang bigla na lang nawala ang sasakyan at sa mismong dulo ng bakas, may nakaukit sa lupa na parang ginuhit gamit ang kuko. Huwag kang babalik. Nang mabasa ko iyon, biglang humangin ng malamig. Ang hangin ay parang humihigop ng lakas. Naramdaman ko ang panginginig ng katawan ko hanggang sa mga buto. Mula sa dilim sa harap ko, may sumulpot na mahina ngunit malinaw na tunog. Ugong ng makina, papalapit. Dahan-dahan akong umatras. Hindi totoo to. Hindi totoo. Paulit-ulit kong bulong. Pero habang humahakbang ako, nakikita ko ang mga ilaw ng tricycle. Papalapit ito. Mabagal pero sigurado. Ang tunog ng makina ay nagiging malakas hanggang sa sumasabay ito sa tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hihinto. Pero bago pa ako makagalaw, huminto ang tricycle sa harap ko. Parehong tricycle na sinakyan ko kanina. Bukas ang pinto at sa loob may nakaupo. Ang babae, basang-basa, nakatungo ang ulo. Mabagal siyang tumingin sa akin. At sa pagkakataong ito, nakita ko ang mukha niya ng malinaw. Isa ang mata niya na nakalaylay, halos mahulog mula sa eye socket. Ang balat niya ay nagbibitak-bitak, parang nilapa ng kung anong hayop. Ang labi niya ay nakangiti pero hindi maganda ang ngiti. Parang pinilit lang na ngumiti kahit walang dahilan. At habang tinitigan niya ako, bumuka ang bibig niya ng sobrang dahan-dahan, parang nabibiyak ang panga niya. Sumakay ka ulit, bulong niya. Umiling ako. Hindi, ayoko, nanginginig kong sagot. Pero biglang lumabas mula sa gilid ng tricycle ang driver. Nakangiti siya. Ang mata niya ay butas lang. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay niya sa balikat ko. At sa malamig na hawak niya, naramdaman kong nawalan ako ng lakas. Hinila niya ako papasok ng tricycle. Pilit akong lumaban pero parang wala akong lakas. Sa loob na amoy ko ulit ang amoy ng basang lupa at naramdaman kong parang umiikot ang paligid. Ang mga bintana ng tricycle hindi na nagpapakita ng kalsada kundi mga imahe ng mga taong umiiyak, nagsisigaw, mga taong hindi ko kilala. At sa bawat imahe may iisang bagay akong napansin. Lahat sila ay nakatingin sa akin na parang humihingi ng tulong. Nagpatuloy ang takbo ng tricycle pero hindi na ito ang kalsadang alam ko. Ang paligid, puro hamog at may mga anino sa gilid ng kalsada. Mga anino ng mga taong naglalakad ng walang mukha. Mga kamay na nakaabot mula sa dilim, parang gusto akong abutin. Ang driver hindi na siya tumatawa, tahimik lang siya habang ang mga mata niya ay nakapako sa kalsadang hindi ko maintindihan kung saan patungo. Maya-maya, bumagal ang takbo ng tricycle. Huminto ito sa isang lugar na parang lumang sementeryo. Ang mga lapida ay wala ng pangalan, puro bitak, at ang lupa ay parang bagong hukay. Doon bumaba ang babae. Nakatingin lang siya sa akin. Bumalik ka sa kanto. Pero dadalhin mo sila, bulong niya. Hindi ko maintindihan na ang ibig niyang sabihin. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla akong itinulak palabas ng tricycle. Bumagsak ako sa lupa at nang tumingin ako, nawala ang tricycle. Wala rin ang driver at ang babae. Ang naiwan lang ay bakas ng gulong sa lupa at ang mga marka ng paa na basa. Dahan-dahan akong bumangon at naglakad. Hindi ko alam kung saan ako papunta, pero maya-maya nakita ko ang kanto kung saan ako sumakay kanina. Bumalik ako sa baryo. Pero nang marating ko ang bahay namin, iba ang itsura. Ang mga bahay sa paligid ay luma at sira.
Ang mga puno ay tuyo na at wala ng dahon. At ang bahay namin, sarado at abandonado na. May lumapit na matandang babae. Tinanong niya ako, "Saan ka galing, iho?" "Galing po ako sa Lamay. Tapos sumakay ako ng tricycle." Sagot ko, nanlaki ang mata ng matanda. "Walang tricycle na pumapasada dito ng 10 oras ng gabi." Matagal nang patay ang driver na yan at ang pasahero niya. Hindi ako nakapagsalita. Narinig ko ulit ang ugong ng makina sa malayo. Bumaling ako at sa kalayuan, nakita ko ang mga ilaw ng tricycle na papalapit ulit. At doon ko lang naintindihan ang sinabi ng babae sa sementeryo. "Dadalhin mo sila." Hanggang ngayon, gabi-gabi, may dumadaan pa ring tricycle sa baryo namin. At kapag may sumakay, hindi na sila nakikita pang muli. Ang tawag sa telepono ng patay. Alam nyo ba yung pakiramdam na tumunog ang telepono sa oras na wala kang inaasahang tawag? Yung katahimikan ng gabi tapos biglang may babasag nito. Pero ang mas masama kapag sinagot mo, wala kang maririnig na tao, kundi boses na hindi mo dapat marinig. 1 buwan pa lang ako sa Maynila noong mangyari ito. Galing akong probinsya at nagbo-board sa isang lumang bahay na ginawa ng boarding house para sa mga estudyante. Malaki ito pero halatang matagal nang hindi naayos. Ang mga pader ay may pitak. Ang sahig ay kahoy na laging kumakalansing sa bawat hakbang. At sa sala may isang lumang landline telephone na kulay itim. Hindi ko alam kung gumagana pa dahil wala namang gumagamit noon. Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa exam kinabukasan, 11:00 na, tahimik ang buong bahay. Ang mga kasama kong boardmate, tulog na. Ako na lang ang gising. Nasa mesa ako, nakatitig sa mga notes ko, nang biglang tumunog ang lumang telepono sa sala. Napahinto ako, nanindig ang balahibo ko. Bakit tutunog yan? Wala namang gumagamit niyan dito. Bulong ko sa sarili ko. Baka prank lang ng isa sa mga kasama ko. Kaya dahan-dahan akong bumaba para sagutin. Habang papalapit ako, mas lumalakas ang tunog ng telepono. Sa madilim na sala, kita ko ang lumang telepono na kumikislap ang maliit na ilaw sa gilid nito. Nang marating ko, huminto sandali ang tunog. Pero biglang tumunog ulit. Dahan-dahan kong dinampot ang receiver. "Hello?" Mahina kong sabi. Walang sumagot. Tahimik lang. Pero naririnig ko ang mahinang hinga, yung parang humihinga ng hirap, mabagal at malamig. "Sino to?" Tanong ko ulit. At dun ko narinig, isang basag na boses. Mahina pero malinaw. "Tulungan mo ako." Napaatras ako. "Sino to?" Halos bumulong ako pero nanginginig ang boses ko. Walang ibang sagot kundi ang parehong linya. "Tulungan mo ako." Bigla kong ibinaba ang telepono. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at nagtalukbong sa kumot. Sinabi ko sa sarili kong baka napapanaginipan ko lang. Pero kinabukasan, habang kumakain kami ng almusal, tinanong ko ang isa kong boardmate. "Uy, tumunog ba yung telepono kagabi?" Nagkatinginan sila. "Anong telepono? Hindi na gumagana yan simula pa noong may nangyari rito." "Anong nangyari?" tanong ko. Tahimik sila hanggang sa isang matandang boarder ang nagsalita. "Diyan dati tumira si Liza. Siya yung huling gumamit ng teleponong yan. Pero tumigil siya sandali. Natagpo ang patay si Liza sa kwarto niya. Hawak-hawak ang receiver at ang huling salita niyang nabanggit bago siya nalagutan ng hininga ay, "Tulungan mo ako." Nanlamig ako. Hindi ko na kinaya ang almusal. Pero akala ko hanggang doon lang yun. Kinagabihan habang natutulog ako, bigla na namang tumunog ang telepono. Mas malakas, mas mabilis.
Napabangon ako at halos madapa habang bumababa ng hagdan. Pagdating ko sa sala, kinuha ko ulit ang receiver. "Hello?" sigaw ko. Tahimik. Pero ngayon may naririnig akong tunog sa background. Parang may umiiyak. Parang may kumakalmot sa pader. At sa dulo ng linya, marahan pero mas malinaw na boses. "Nandito siya." "Anong ibig mong sabihin?" Halos humikbi ako sa takot. Pero bago pa siya sumagot, narinig ko ang isa pang boses. Malamig, mabagal, nasa likod ng mismong receiver. "Tumalikod ka." Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Mabigat ang hangin sa paligid. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono at humakbang paatras. Hindi ko na alam kung liliko ako pabalik sa kwarto o tatakbo palabas ng boarding house. Pero bago ako makagalaw, narinig ko ang yabag sa likod ko. Mabagal. Papalapit. Hindi ito boardmate ko. Iba ang bigat ng bawat hakbang. At mula sa sulok ng mata ko, may nakita akong anino sa dingding. At hindi tao ang hugis. Hindi ko alam kung paano kikilos. Ang yabag sa likod ko ay mabagal ngunit mabigat. Bawat hakbang ay parang dumidikit sa kahoy na sahig. Lumilikha ng tunog na bumabagal ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. At alam kong hindi iyon imahinasyon. Hindi ko na nagawang lumingon. Mabilis kong ibinaba ang receiver sa mesa at tumakbo pabalik sa kwarto. Sinara ko ang pinto, inilock at nagtalukbong ng kumot. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi totoo yun. Pagod lang ako. Paulit-ulit kong bulong. Pero habang nakatalukbong ako, narinig ko ang tunog. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Napasinghap ako at napahigpit ang hawak sa kumot. Walang yabag. Walang salita. Ngunit ramdam kong may pumasok. Mabigat ang hangin. Yung presensyang alam mong may nakatayo sa tabi mo kahit hindi mo makita. Ilang minuto akong hindi gumalaw. Tahimik ang paligid maliban sa mabilis na tibok ng puso ko. At doon ko narinig ang telepono. Tumunog ulit. Pero hindi na ito sa sala. Tumutunog na ito sa mismong loob ng kwarto ko. Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at nakita ko ang lumang itim na telepono. Nasa gilid ng kama ko, hindi ko alam kung paano napunta roon. Unti-unti itong kumikislap ang ilaw at patuloy na tumutunog. Hindi ko alam kung sasagutin ko o tatakbo palabas. Pero parang na-hypnotize ako, inabot ko ang receiver. Dahan-dahan. Nang sumagot ako, mahina akong nagsabi, "Hello?" Tahimik, ngunit mas malinaw na ngayon ang boses. Basag, malamig at parang basang-basa. "Hindi ka nag-iisa. Anong ibig mong sabihin?" Halos pabulong kong tanong. Nanginginig ang kamay ko. Sa halip na sagutin ako, narinig ko ang mahinang pag-iyak. Pagkatapos isang tunog ng humihingal na babae. "Nandito siya." "Sino? Sino ang nandyan?" Sigaw ko. At doon may isa pang boses, mabagal, malamig. Ngunit hindi galing sa kabilang linya, kundi sa mismong tabi ko. Ako. Dahan-dahan akong tumingin sa gilid. Doon ko siya nakita. Isang babae. Basang-basa ang buhok, nakatakip ang mukha. Ang balat niya ay maputlang parang natutunaw na kandila. Ang mga daliri niya ay mahahaba at may kupas na mga kuko. Nakaupo siya sa sahig katabi ng kama ko at nakatingala sa akin. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Ang mga mata niya walang itim, puro puti lang. At sa bibig niya, paulit-ulit niyang binubulong. "Tulungan mo ako." Bumangon siya ng mabagal. Ang leeg niya ay nag-crack habang itinataas ang ulo. Sa bawat hakbang niya papalapit, naririnig ko ang tunog ng patak ng tubig mula sa katawan niya. Basa ang sahig kung saan siya dumadaan. Wala akong magagawa, nanginginig kong sabi.
Ngunit ngumiti siya ng dahan-dahan at itinuro ang telepono. May kailangan kang sagutin. Bigla na namang tumunog ang telepono. Mas malakas, mas mabilis. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sinagot ko ito habang nakatitig siya sa akin. Sa kabilang linya may lalaking boses naman. Basag din, mabagal. Parang galing sa ilalim ng lupa. Ikaw na ang susunod. Napabitaw ako sa telepono. Tumakbo ako palabas ng boarding house nang hindi lumilingon. Lumabas ako sa kalsada at huminga ng malalim. Pero kahit nasa labas na ako, pakiramdam ko ay may nakasunod pa rin sa akin. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis sa boarding house. Hindi ko kinaya ang takot. Habang nag-aayos ako ng gamit, tinanong ko ang caretaker kung alam niya ang kwento ng telepono. Nag-iba ang mukha niya. Matagal nang patay si Liza, pero gabi-gabi may tumatawag pa rin. At ang sumasagot hindi na bumabalik sa dati. Pag-alis ko, akala ko tapos na ang lahat. Ngunit habang nasa bagong boarding house na ako, 2:00 ng gabi, biglang tumunog ang telepono sa loob ng kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit may telepono doon. At sa mismong pader nakasulat gamit ang dugo, hindi ka makakatakas. Hanggang ngayon, gabi-gabi, may tumatawag pa rin. At sa bawat sagot ko, mas lumalapit siya. Ang anino sa likod ng salamin. Alam mo yung pakiramdam na tumitingin ka sa salamin pero parang may ibang nakikita ka bukod sa sarili mo. Yung tipong may nakatayo sa likod mo. Kahit alam mong mag-isa ka lang. Gabi iyon. Hating gabi na halos nang makauwi ako dahil sa overtime sa trabaho. Pagod na pagod ako at ang gusto ko lang ay magpahinga. Pagbukas ko ng pinto, ramdam ko agad ang katahimikan ng bahay. Isang maliit na apartment lang ang inuupahan ko, kaya't lahat ng tunog ay ramdam sa bawat sulok. Tahimik, masyadong tahimik. Napansin kong medyo magulo ang sala. Ang ilang libro at gamit nakabagsak sa sahig, pero naalala ko agad kung bakit. Ilang araw pa lang ang nakakaraan nang bumili ako ng lumang salamin mula sa isang ukay-ukay. Sabi ng matandang nagbenta, antik daw ito. Maganda ang kahoy na frame, may mga ukit ng bulaklak na tila galing pa sa panahon ng Kastila. Malinis pa ang salamin kaya't inilagay ko siya sa hallway para pampaganda ng lugar. Habang dumadaan ako sa hallway para magbihis, tumigil ako saglit. Napatingin ako sa salamin. Normal lang. Kita ko ang sarili ko. Pagod pero walang kakaiba. Ngunit habang tinititigan ko ang sarili ko, sa gilid ng paningin ko, parang may dumaan na anino sa likod ko. Mabilis lang, parang mabilis na sinag ng ilaw. Pero alam kong may nakita ako. Napalingon ako agad. Wala naman. Ang hallway ay tahimik. Walang tao. Nagkibit balikat na lang ako. Siguro pagod lang talaga ako, pulong ko sa sarili ko. Pagpasok ko sa kwarto, nagpalit ako ng damit at pinilit kalimutan ang nakita ko. Pero habang pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, dumaan ulit ako sa hallway. Sa pagkakataong ito, ibang-iba ang nakita ko. Ang refleksyon ko sa salamin, nakatingin sa akin ng diretsyo. Pero ang totoong katawan ko, nakatalikod na noon. Parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi gumagalaw ang refleksyon ko. Nakatitig lang. Ang mga mata nito ay malamig at tila hindi sa akin nakatingin. Parang sa likod ko. Unti-unti sa mismong refleksyon, may aninong tumayo. Mabagal, mahaba, at walang mukha. Pero sa totoong hallway, wala akong naramdaman na tao sa likod ko. Nasa salamin lang siya. Kinabahan ako ng husto. Hindi ko alam kung tatakbo ako o hahawakan ng salamin. Ang ginawa ko na lang, kinuha ko ang isang lumang tela at itinakip sa salamin. Pagod lang ako.
Pagod lang talaga ako, sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos bumalik ako sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Pero 2:00 ng gabi bigla akong nagising. May kakaibang tunog akong narinig. Mabagal, mahina, parang may kumakatok. Una, akala ko guni-guni ko lang. Pero nang tumagal, mas naging malinaw. Tunog iyon na nanggagaling mula sa hallway kung nasaan ang salamin. Dahan-dahan akong bumangon. Bawat hakbang ko palabas ng kwarto, parang mas lumalamig ang paligid. Nang marating ko ang hallway, dun ko nakita. Yung telang ipinantakip ko sa salamin, nakatabi na sa sahig. Hubad ulit ang salamin. At sa loob nito, may nakatayo. Hindi na siya anino lang. Tao na siya, ngunit wala pa ring mukha. Ang mga kamay niya ay nakadikit na sa loob ng salamin, parang pilit lumalabas. Nanlaki ang mata ko at napaatras. Napansin kong may basang marka ng kamay sa mismong loob ng salamin. At habang nakatitig ako, gumalaw ang ulo niya. Mabagal na umangat, parang pilit na tumitingin ng direkta sa akin. Wala siyang mukha, pero ramdam ko ang titik niya. Bumalik ako sa kwarto at isinara ang pinto ng mabilis. Nang sumilip ako sa maliit na puwang ng pinto, nakikita ko ang hallway. Tahimik, wala nang tunog ng katok. Pero sa sahig may basang bakas ng paa. Dahan-dahang papalapit, direkta sa kwarto ko. Hindi ako makagalaw, nakaupo lang ako sa gilid ng kama, nanginginig. Hanggang sa narinig kong bumukas ang pinto ng bahagya. Ang pinto ng kwarto ko ay bumukas ng dahan-dahan. Mabagal, para bang may pilit na nagtutulak mula sa labas. Napahawak ako sa bibig ko para hindi mapasigaw. Ramdam ko ang malamig na hangin na pumasok kasabay ng pag-awang ng pinto. Nang sumilip ako sa maliit na puwang, nakita ko ang hallway at ang salamin. Pero ngayon, wala na ang anino sa loob nito. Tahimik ang paligid. Wala na ring tunog ng katok. Pero alam kong may nakapasok na. Hindi ko na alam kung saan siya nandoon. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at nagdasal. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na imahinasyon lang ang lahat. Hanggang sa may naramdaman akong malamig na kamay na dumampi sa balikat ko. Hindi ka nag-iisa. Isang boses na malamig at basag ang narinig ko mula mismo sa likod ko. Napadilat ako at mabilis na tumalikod. Wala akong nakita. Pero nang bumaling ako sa salamin na nasa hallway, nakikita ko ang refleksyon ko at may nakatayo sa mismong likod ko. Mabagal itong kumilos. Ang ulo niya ay nakayuko at habang itinataas niya ito, unti-unting lumitaw ang isang itim na guwang kung saan dapat ang mukha. Bumalik ako sa kwarto, isinara ang pinto at nilok ng todo. Pero kahit nakasara na, nakita ko sa salamin ng aparador ang anino niyang nakatayo sa mismong likod ko. Parang nakakulong siya sa bawat refleksyon ng kahit anong salamin o makintab na bagay. Kahit sa baso ng tubig sa mesa, kita ko siyang nakatingin. Gusto ko nang basagin ang salamin sa hallway. Pero habang papalapit ako para tanggalin yon, may nakita akong kakaiba. Sa loob ng salamin, hindi na ako ang nakikita kong nakatayo. Ang refleksyon ko, nakapako lang ang tingin sa akin. Pero ang katawan ko ay wala ng galaw. Parang frozen ako sa loob ng salamin. Napatigil ako. Hindi yan totoo. Bulong ko. Pero habang nakatitig ako, nakita kong gumalaw ang kamay ng refleksyon ko. Mabagal nitong iniangat ang kamay nito at itinutok sa akin ng isang matulis na daliri na parang ako ang tinuturo. Tapos may narinig akong bulong sa likod ko. Ikaw na ang susunod. Bigla kong naramdaman ang bigat sa buong katawan ko. Para akong hinihila ng malamig na hangin papalapit sa salamin. Ang mga paa ko ayaw na akong sundin. Bawat hakbang ko kusa. Hanggang sa nasa harap na ako ng salamin,
Sa loob nito, nakikita ko ang sarili kong unti-unting nagbabago ang itsura. Nagdidilim ang mata ko. Ang balat ko parang nawawala ang kulay. At sa likod ng refleksyon, may anino na ngayon na may mukha ko. Pero nakangiti ito ng masama. Napatras ako pero parang may humawak sa likod ko. Bumulong ulit ang boses. Dito ka na. Sumigaw ako at tinakpan ang salamin ng kumot. Tumakbo ako palabas ng bahay at hindi na lumingon. 2 araw akong hindi bumalik. Nang bumalik ako para kunin ang mga gamit ko, wala na ang salamin. Nawala siya ng parang bula. Nilibot ko ang buong apartment. Wala na rin ang bakas ng basang paa sa hallway. Para bang walang nangyari. Pero sa sahig ng kwarto ko, may nakasulat na gamit ang itim na marker. Kahit saan ka pumunta, dala mo na ako. Hanggang ngayon, kahit lumipat na ako ng bahay, may kakaiba akong napapansin sa mga salamin. Minsan, habang naghuhugas ako sa banyo, may aninong dumadaan sa likod ko. Kapag nasa elevator ako at tumitingin sa salamin, nakikita ko siyang nakatayo sa sulok. At minsan, kahit wala akong salamin sa paligid, kita ko ang refleksyon niyang nakatingin mula sa salamin ng mata ko mismo. Hindi ko na alam kung hanggang kailan niya ako susundan. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako nag-iisa tuwing tumitingin ako sa salamin.